bagay na kinakasira ng mga OFW, lalong-lalo na 'pag nagtatrabaho sa ibang bansa, ay ang pakikipagrelasyon sa mga itik, 'di ba? Okey lang ito kung ito ay single at walang sabit, 'di ba? Kasi yung iba nakikipagrelasyon sila sa itik, lalong-lalo na kung nagtatrabaho sila sa bahay, and then sa iba naman 'pag nagtatrabaho sa labas, yung driver, 'di ba, yung mga company may din sila, may driver, minsan may mga babae rin pumapatol din dun sa nagda-drive, 'di ba, ng kanilang service pang-araw-araw. And then ang iba nakikipag-date kung saan-saan, kaya sila napapahamak. So madalas ang kinakasira talaga nila ay ang pakikipagrelasyon sa itik, kasi nga minsan nag-aawayan pa yan sila, and then pumupunta sila ng iba't ibang lugar. Tapos alam mo naman dito sa Middle East, bawal na bawal yung mga pakikipagrelasyon, lalong-lalo na 'pag hindi naman kayo kasal. Kaya sila napapahamak. And then sa bahay naman, kinagigiliwan mo nga makipagrelasyon ka sa itik kahit bawal naman, 'di ba? Ang iba talaga kahit dito, saan ka man pumunta dito, maliligawan at maliligawan ka talaga ng itik. Kasi nga iba naman ang habol nila. Hindi ka hinahabol ka ng itik is napakaganda mo na. Tandaan mo na ang paglalaro ng basketball ay pinag-aagawan ng bola para ito ay ma-shoot lamang. 'Di ba? So, 'wag nating isipin na como nililigawan tayo at napakarami ng itik ay gustong-gusto ka na nila. So, ito nga ang kinagigiliwan ng mga ibang OFW, kasi naglilibang sila 'pag wala silang ginagawa. Alam mo kasi dito kahit nga sa cellphone, talagang maraming marorong call sa'yo, marorong message sa iba't ibang apps. Liligawan at liligawan ka nila, manliligaw sila sa online. Tapos 'pag lumabas ka, makikipag-meet ka. So, oo, strikto dito, pero napakarami din talaga ang pasaway. 'Di ba? Tapos hindi natin namamalayan yung iba, na sila, nalulung na sa itik. Nakakalulong pala yan. Itik pa more. So, kung trabaho talaga ang pinunta natin dito, yun na lang. Kasi ang lalaki, 'pag nagpunta ka dito sa abroad, yun ang ikakasira mo. So, maraming isyung ganito. Kasi na-experience ko na 'to, na ikaw ang sisira ng sarili mo 'pag papatol ka sa lalaki dito sa abroad. Walang masama dun kung ikaw ay single sa Pilipinas, single ka rin dito. Pero kung hindi naman, ay umiwas-iwas tayo sa mga ganyang tukso. Lalong-lalo na nandiyan lang yan at nag-aabang na kung kailan ka maaano, 'di ba? So, ganyan ang mga itik. Ang iba kasi feeling nila gandang-ganda sila sa sarili nila kasi, nililigawan sila ng itik, dami-daming itik, 'di ba? Ilang ang gusto niyan, libang-libang din. Alam mo ba ang iniisip ng ibang itik? Sabihin nila, yung mga Pilipina daw, ibang lahi. Ng Indonesia marami din gumagawa niyan, eh. Mga bayaran lang, 'di ba? O nakakasad na yun na lang ang iniisip ng mga ibang itik sa mga Pilipina, na mga bayaran lang. And then hindi lang Pilipinang gumagawa nito, kasi marami din dito iba't ibang country na nagtatrabaho. So, ang iba kasi nagpapabayad para lang extra, 'di ba? So, hindi natin maaatim at maitatago na dito ay napakaraming may sakit na HIV. Kasi nga, may nakita nga ako nagba-vlog dun na isang doktor siya. Lagi niyang sinasabi na mataas na ang case ng HIV dito sa Saudi. Kasi nga, maraming gumagamit ng hinabawal, di ba? So, kawawa ang mga nabibiktima nito, kasi meron nga akong dun sa video, sobrang ganda-ganda daw ng babae, tapos naakit daw siya sa babae, hindi niya akalain na ganun pala, ay may sakit pala itong HIV. Di ba? Kaya mag-ingat tayo, hindi lahat ng pinapasukan ay malinis. Hindi mo alam, maganda sa labas, pero sa loob, hindi mo alam ang loob. Diba? Kasi di mo nakita. So, mag-ingat-ingat tayo, wag tayong basta papatol ng papatol. Kung kani-kanino lang, lalo na nandito tayo sa abroad, yun ang number 1 na ikakasira natin. Kaya, payo lang sa kakatihan, ilugar. At wag ipangalandakan. Kung talagang hindi mo kaya, umuwi ka na lang para hindi ka mapahamak dito, and then hindi ka makakuha ng sakit.